Dwight Howard, Jordan Poole at Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May bad news naman para sa Memphis Grizzlies. Mawawalan kasi sila ng isang sentro na mahusay at season ending na nga para kay Steven Adams. Nasasailalim na nga ito sa surgery sa kanyang tuhod. Malaking kawalan nga ito para sa Memphis Grizzlies, lalo at wala din sa kanila itong si Ja Morant na suspended ng 25 games ngayong season. Kaya mawawalan na naman ng isang mahalagang player ang kanilang kupunan. The last season nga ay hindi na nakapaglaro sa postseason itong si Steven Adams. Matapos itong magkaroon last January ng right knee injury. Malaking tulong pa naman sana ang presensya ni Steven Adams, lalo na sa kanyang pagiging physical sa ilalim, na kung saan ay nag-a-average ito ng 7 points at 10 rebounds per game. Kaya kailangan ng Memphis na humanap ng possible replacement ni Steven Adams. At ang may malaki nga ang chance na kunin ng kanilang kupunan ay itong si Dwight Howard. Lalo at katulad din ni Steven Adams, ay malakas din ang pangangatawan ni Howard, lalo na sa pagkuha ng mga rebounds. Kaya malaki talaga ang chance na si Dwight Howard ang kunin ng Memphis Grizzlies. Sa ibang balita naman mga idol, mukhang may hindi magandang epekto ang playing style ni Jordan Poole sa kanyang mga kasama. May lumabas kasing leaked audio sa pagitan nila Jordan Poole at Deni Avdija sa naging laban nila sa New York Knicks. Hindi kasi nagustuhan ni Deni Avdija ang pagiging buwaya ni Jordan Poole. Lalo at 2 times na nga daw itong naging open. Pero itong si Jordan Poole ay binaliwala lang ang sinabi ng kanyang ka-teammate at sinabi lang na okay lang sila. Impressive naman mga idol ang naging performance ni Jordan Poole sa naging laro nilang yun laban sa New York Knicks. At nakagawa nga ito ng 41 points. Ang problema nga lang mga idol ay nawawala ang balance sa individual performance ng ibang mga players sa Washington Wizards. Lalong-lalo na syempre para sa mga bago nilang players at rookies na gusto magkaroon ng experience. Kaya kailangan talaga ni Jordan Poole na matuto na magkaroon ng communication sa kanyang mga ka-teammates, para naman magamit niya itong advantage kapag na-double team siya ng kalaban. Nakatulad na lang sa sumunod nilang laro laban sa Toronto Raptors, na bumaba talaga ang performance ni Jordan Poole matapos ang kanyang 41 points laban sa New York Knicks. Dahil 7 points nga lang ang nagawa nito laban sa Raptors. 1 of 15 naman sa field at 0 out of 6 naman sa 3-point area. Kaya patunay lang ito na alam na ng kalaban na si Jordan Poole ang titira ng bola. Na pinapahirapan talaga nila ito sa kanyang mga shot selection at walang easy shot para kay Jordan Poole. Na ito nga dapat ang magandang pagkakataon para kay Jordan Poole para ipasa ang bola sa kanyang mga open teammates. Para naman hindi lang sa kanya nakatuon ang depensa ng kalaban at maging unpredictable ang play ng kanilang kupunan. Pero kung gusto talaga ni Jordan Poole ng ganitong playing style, ay kailangan niyang gumawa palagi ng malalaking numero at maging consistent sa kanyang performance para manalo ang kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo kay Jordan Poole? At para naman sa huling pag-uusapan mga idol, Los Angeles Lakers handang-handa na para sa magiging laban nila sa opening night sa Denver Nuggets. Kumpleto na nga mga idol ang starting 5 ng Lakers na sila D'Angelo Russell, Austin Reeves, Taurean Prince, LeBron James at Anthony Davis. Si Taurean Prince nga muna mga idol ang inilagay ni Coach Darvin Ham pamalit sa starting 5 kay Jared Vanderbilt. Lalo at naka-day-to-day pa nga ang status nito dahil sa left heel soreness. Kaya kung hindi ito magiging available laban sa Denver Nuggets ay si Taurean Prince na ang makakasama nila LeBron at Davis sa starting 5 ng Lakers. Pero sakali man na ma-cleared na si Vanderbilt ay ibabalik na ito ni Coach Darvin Ham sa kanilang starting unit. Pero ang isa pang good news mga idol ay cleared na si Gabe Vincent para makapaglaro laban sa Denver Nuggets. Habang itong si Jalen Hood-Schifino ay patuloy pang ini-evaluated. Kaya abangan na lang natin mga idol sa October 25. Kung makakabawi nga ba ang Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.